Good morning everyone! Garden update tayo ngayon. So, OFW life guys, ano ba ang ginagawa natin ngayon? So, dito is garden update tayo. Ito yung orchids ko dito sa taas, while meron din sa baba. And the moon glow, diba? Ang cute nila guys. Ito yung isa, tingnan mo. Repat ko ito siya. Ang lalaki ng mga dahon. So, siya nga pala, itong moon glow is kapag tumanda na itong dahon niya, ito siya, tatanggalin lang ninyo, then iyan siya ang i-replant and it will grow. Dadami sila guys. O diba? Super. Then, ang ating Malabar spinach or alugbate. Ito na siya guys, nagdahon na siya. Diba, isang puno lang ito dati. So, ang mga bunga niya guys is naglaglagan. Then, iyan siya ang tumubo. Look at this. So, dumadami na sila guys. Dumadami. Kaya stay tuned. Ang nilagay ko pala na soil is coffee grounds. Yes, coffee grounds. Fertilizer yan siya guys. So, pang ano lang guys, pampatanggal ng stress or stress reliever ng isang OFW dito sa Hong Kong. Dahil nga wala tayong lupain dito, so lupain na lang sa pot. House in a pot, plant in a pot. So, ang ating oregano guys, ayan siya. Nireplant ko rin yan siya dito guys. And nilagyan ko ng coffee. Look at that. Coffee lang yan siya. So, if you have a coffee grounds, huwag ninyong itatapon dahil isa yan siyang magandang fertilizer sa tanim. So, diba, ang gaganda ng ating tanim guys dahil sa coffee grounds. Ang tataba nila, diba? So, I can't wait. I can't wait na dadami ito siya, yung dahon niya or mag-grow sila. Tingnan nyo guys, humahaba na siya. So, if you have watched my previous video kung saan isang puno lang itong Malabar spinach natin or alugbate. Then, yung previous videos ko or yung pinakauna talaga is marami ito siyang tinanim ko guys na stems. Dahil stems lang talaga ang pinanggalingan nitong Malabar spinach natin. So, nagtanim ako and sa kasamaang palad, nag-iisang puno ang natira. Kaya, ito siyang nag-iisang puno is nagbunga. Then, dumami na sila dahil yung bunga niya naglaglagan. So, that's the story of my Malabar spinach. And, marami pa akong tanim dito guys. Let's see. Dito sa kabilang side. So, dito tayo guys sa kabilang panig ng mundo. And may tanim ako guys na gabi. Ayan siya. Tingnan nyo guys ang aking gabi. O diba? Malaki na siya guys. So, marami yan siya pero siguro namatay yung iba. And isang puno lang din ang tinanim ko, kaya lang nagkaroon siya ng laman. Then ayun, dumami sila, pero yung iba guys is hindi nakasurvive dahil nga noong winter time hindi ko sila naanuhan, hindi ko sila natakpan or nalagyan ng additional soil. Then ang ating cactus pala ito siya guys. I thought na ano ito siya, dragon plant, pero it's a kind of cactus. Then ito siya is tanglad sa Bisaya or lemongrass. Then ang ating lemon tree. So twin ang ating lemon tree guys. Siningi ko lang yan sa kaibigan ko
yung ano niya, yung seedlings. Then tinanim ko dito and ito na siya. Lumaki na siya, guys. 'Di ba? Siya nga pala, dito tayo sa rooftop. Yes, dito tayo sa rooftop. Ito siya yung aking garden lang, garden in a pot. And ito siya, nilalagay ko, itong mga puting bato is nilalagay ko yan siya sa mga orchids na dinadala ko doon sa loob ng bahay. Kasi if there are orchids na nag-grow, so ililipat ko siya sa isang pot, then ilagay sa bahay. So dito guys, may tinanim ako dito na ano, may tinanim ako dito na mangga. Pero i-update ko kayo guys kung tutubo siya. Hindi ko pa alam kung tumubo na siya, pero hayaan muna natin. Basta yan siya, may mangga dyan. Yes, may mangga dyan. So, yan lang ang update ng ating OFW life dito sa Hong Kong guys. So, siya nga pala yung oregano na sabi ko is niripat ko yun siya guys. Kasi ang original puno niya is ito siya. Namamatay na siya kaya nilipat ko. And tingnan nyo guys, may isang natira dito and hayaan ko lang yan siya dito. Hopefully, mabubuhay yan siya guys. Tingnan nyo oh. May nag-ano na siya, nag-ugat na siya dyan. So hopefully mabubuhay siya dyan. Then ang ating aloe vera. So dito guys, sa kapitbahay namin, kinakain nila ito na raw. Hindi ko alam kung paano. Pero healthy daw siya and delicious. So minsan humihingi sila dito, lalo na ganitong kataba yung aloe vera. So hindi ko alam kung paano nila ginagawa para kainin. Pero kinakain nila. Pero sa akin guys, nilalagay ko sa aking buhok. And super healthy siya kasi iitim yung buhok mo and kakapal din siya. So, yan siya ang ating tanim dito sa rooftop. And mayroon akong isang ano doon, corner, kung saan may mga cactus din. And, come with me! And, here you go! Ito siya ang aking cute na cactus, guys. Cactus, namumulaklak ito siya, but this time wala pa siyang bulaklak. Pero ang cute nila nito guys, once nagbulaklak sila. And dumadami sila, pwede rin siya ito siyang i-repot, then ilagay sa loob ng bahay. Kaya lang, marami nang tanim sa bahay guys, kaya dito lang yan sila sa corner. Nag-iisa yan sila. Look, yan siya yung corner na. Corner, yes, nag-iisa yan sila. Nandyan lang yan sila sa corner and ilang taon na rin yan sila guys. And tumadami sila. Look at that. O diba? Ganyan lang ang buhay OFW dito sa Hong Kong. So nasa corner yan siya. And ito siya ang nasa labas. Okay. So dito na tayo guys sa breathtaking view sa rooftop. So, minsan, tuwing gabi, super ganda ng view dito guys, tuwing gabi. Nakaka-relax and magmuni-muni na rin. Maganda magmuni-muni dito. So, kapag isang OFW ka sa ibang bansa, don't just keep on taking care of your family, kundi you have to take care of yourself na rin. Kasi nga, parang ano din siya guys. Let's say, paano ka makapagpahiram ng pera kung wala kang pera? So, ganun din sa sarili mo. Kung ano ang wala sa'yo, hindi mo rin yan maibibigay sa iba or sa family mo. Kaya, you have to take care of yourself first bago ka mag-care sa ibang tao. Kaya mostly ang relationship ended sa hindi natin inaasahang mga misunderstanding guys. Kasi minsan may pagkukulang rin.
ang isang OFW. Diba? Para lang yan sa akin, pero hindi ko alam para sa inyo. Pero based sa mga experience ko at sa mga nami-meet ko rin guys, mostly kasi ganun ang mga story. Kaya dapat maglaan ng oras para sa sarili, nang sa ganun mayroon rin kayong maibigay para sa inyong mga family na naiiwan sa Pilipinas. So words of wisdom lang guys. Basta ang ganda dito guys. Dito ako nagmumuni-muni tuwing gabi kapag free ako. So from 28th floor guys, ganyan lang ang view. So police station yan siya. Yang dyan. Yan siya. At saka yan. Police station yan guys. Then paaralan na yan siya. Yan, paaralan na yan. Then fire station, yung pink building doon na nasa likod. And simbahan doon sa unahan. Tapos hindi ko alam kung nakikita ninyo yung swimming pool doon. Sa may gray na building, may swimming pool dyan. Then supermarket yung sa baba guys. And dito sa bandang kabila is mall na. Yes, mall. So dito sa amin guys, yung hindi ko alam kung nakikita ninyo yung Aeon, that's the mall. Then sa kabila niyan or sa harap doon sa likod niya banda is City Plaza, mall din siya. Kaya dito guys is super convenient. And dito sa baba namin is tennis court, which is pwede kang mag-book yan para mag-play. And by the way, doon ako sa kabila laging nag-exercise guys. Doon ang fitness area ko. So ganyan lang ang tour ko dito sa rooftop. And let's go sa garden ng aking kaibigan. So, garden na aking kaibigan guys. Ito siya, may pinya siya. Then, may tanim na beans. And, may bayabas. O, diba? Yung bayabas niya, walang dahon. Kasi, tinanggalan para mag-grow ng bagong dahon. Then, may malunggay din siya. Ganun lang dito guys, ang buhay ng OFW sa Hong Kong. So, until next time guys. See you and thank you for watching. So, balik tayo dito sa aking paboritong tanim. Kaya, if baguhan ka sa aking channel, please consider subscribing and hit that notification bell so you'll be notified whenever I uploaded a new video. And if you do like any of my videos, please do share it to your any social media platform or to your YouTube community. Thank you guys for watching. Thank you. And please do visit my Facebook page, May Tabalina. See you soon again, and always keep fit, stay healthy and beautiful. God bless everyone.